whiskey sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na yung pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Glady Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. At magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong programang May Trabaho ngayong linggo ng hapon. Hanggang alas 6 po tayo. Ako po inyong workmate Barbie Atienza sa ngalan ni Glady Mabini na medyo mamimiss natin sa hapong ito. Medyo abala siya sa mga iba't ibang mga bagay-bagay. Ngayon po ay huling araw ng buwan ng Nobyembre. At syempre, ngayon po ay pinagdiriwang natin, ginugunita natin ang araw ng ating dakilang bayani, ang ating minamahal na Gat Andres Bonifacio. Happy Bonifacio Day. At dahil po dyan, may kasama akong isang bandirigma na kasama ko dito sa ngalan ni Glady, ng ating partner, si Glady Mabini. Ay kasama po natin, ang kasama natin si Alan Visitacion. Magandang hapon sa iyo, paring Alan. Magandang hapon po, Sir Barbie, at sa lahat po ng nakikinig, sumusubaybay, tumatangkilig at nanonood. Ay magandang hapon po sa inyo at ayaan nyo na po akong unahan ko kayong lahat bago nyo ako batiin ng maligayang Pasko. Eto na po, binabati ko na po kayo ng maligayang Pasko at sana naman sa darating na Pasko na ito ay magbatuhan tayo ng Noche Buena. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang mapagpalang Pasko. Back to you, Barbie. Kahit pa paano kailangan pagdiriwang natin to. Dahil yan, siyempre, dyan natin pinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayon, 25 araw na lang at magpapasko na. At ito yung unang linggo ng Adbyento. Ngayon na ginugudita at binibigyan din ang pagdiriwang ng pagdarating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sa mga iba't ibang mga simbahang Katoliko, pinagdiriwang na yan, nagsisindi na nung tinatawag na Advent wreath. Pero dahil dyan, maganda. Alam mo, Alan, merong alignment yan . Ngayon, simula nung ating pagmamarka, nung 25 araw bago kapanganakan ng Panginoon, na siya naman namayani nung panahon na yun para iligtas ang sanlibutan sa pagkakasala. Kaya siya'y nagpakabayani, ang tao naging nagkatawang tao, ang Diyos nagkatawang tao. Mahirap gawin yun, alam mo sabi ko nga, napakalaking sakripisyo niyan. Gaya mo, ikaw, animal lover ka. Kung meron sakit yung iyong alagang aso, kung gusto mo matulungan yan, ang pinakamabisang paraan, magpaka-aso ka. Mahirap yun. Pero mas higit dyan, siguro 10,000 times exponentially mas mahirap yung Diyos maging tao. Kaya yun ang rulok ng talagang tunay na kabayanihan sa ngalan ng pagmamahal sa kapwa. Noon sa kabilang dako naman, hindi naman natin naambing, kaya lang nakikita rin lang natin yung alignment. Yun naman si Andres Bonifacio, nung panahon ng pinaglalaban ng kalayaan ng Pilipinas, nagbuhis ng buhay. Talagang lumaban. Of course, alam naman natin kasi hindi naman siya namatay sa kamay ng mga dayuhan, kundi sa kamay din ng mga kababayan natin. Pero ganun pa man, sa kasaysayan ni Andres Bonifacio,
maraming pakikibaka, maraming pakikipaglaban na ang baon-baon niya ay tapang at kahandaan na mamatay para sa inang bayan. Yun ang ating itong linggo na to, ang importanteng gunitain at sariwain sa ating mga puso. Yan, talaga naman, talagang binabati natin at nagbibigay pugay tayo sa araw na ito sapagkat dito we celebrate the heroism of Andres Bonifacio, and of course we amplify that heroism on the verse of what we call freedom of speech. Yan yung ating kaya sa ating mga kababayan. Importante yan. Gaya, ginagawa ng mga kababayan natin yun, di ba? Ngayong araw na to, may pagtitipon dyan sa Luneta at ganun din doon sa EDSA, sa People Power Monument. Nagtipon-tipon doon yung mga iba natin mga kababayan. Yung trillion peso march, part 2. Yan. Yun naman talagang pagpapahayag ng ating sama ng loob, ng ating frustration dahil sa mga nagaganap dito sa bayan natin. Totoo naman talagang nakakapikon. Dahil sabi nga, itong lumalabas sa mga investigasyon, yung korupsyon, yung pagnanakaw, pagdarambong sa kaban ng bayan, hindi na basta-basta madaming involved at saka yung perang involved. Talagang napakalaki, Talagang hindi mo ma-imagine. Talaga. Hindi. Alam mo naman, Alan, hindi naman tayo bago, hindi naman tayo pinakakapon. Pero kahit nung nakalipas sa mga panahon, narinig na natin yan, yung mga nakakasuhan sa ombudsman, sa Sandigang Bayan. Yung iba hindi nakakasuhan pero may chismis. Meron pa nga mga nakulong at nakawala, di ba? Pero kaya alam natin, meron talaga mga ganyan mga kaganapan ng korupsyon. Pero itong, ewan ko lang pero itong extent, itong lalim, itong lawak ng pagnanakaw ngayon, parang iba yata lang, parang hindi yata ganyan dati. Malala na to. Malala na to, kaya ito nga yung tinatawag nilang pamilya package, Pamilya package talaga. Pamilya package. Pamilya package na ito. Malupit na itong mga ngayon. At bilang kasama sa may trabaho, siyempre, binabati ko rin si Ma'am Gladys na sigurado po ako nakikinig ngayon at nakikiisa sa atin sa nagdadalumhati dahil nasabi nga sa isang periodiko at 100,000 na manggagawa ang madidislocate sa construction industry alone. Yun ang isa epekto niyan. Yan ang nakakalungkot. 100,000. Siyempre yung mga kumpanya ng mga kontratista na involved dyan, marami dyan. Siyempre tigil na ng operasyon yan. Kung hindi man permanently, at least temporary, laylo sila Di ba? Right. Lalo na yung iba nga, hindi pa nababanggit ang pangalan, medyo naglaylo na, tumigil na muna ng kanilang mga operasyon dahil nga, naki-question di ba? Pati yung mga kontrata sa gobyerno, sa DPWH, parang nagkakaroon ng momentary suspension, tigil. Pag tigil nun, yung mga trabador, mga empleyado nun, lahat apektado. Correct. Diba? Huwag natin bibiruin yun, talagang. Kasi yung iba sa kanila, nawawala ng billion, at least ilang daang milyon. Pero itong mga manggagawang ito, yung mawalan lang ng kita ng 1,000 isang araw, buhay at kamatayan ng yan, life and death na yung sitwasyon. Hindi talaga biro Totoo yan, napakasakit niyan at hindi magandang biro, napakasakit, napakatalas na tukso. Ang mawalan ka ng trabaho, lalong-lalo na sa Advent season, talagang talagang left and right yan, bing-bang sa mata mo, talagang nakakalungkot yan. Itong bilang na ito ay hindi po ito exaggeration. Ayon na rin po sa ating yung 100,000 ayon na rin po dun sa ating hinanap na impormasyon sa isang malawak na periodiko. Ang sabi nga isang kaibigan ko, mukhang parang conservative pero yung figure na yan. Correct. Malamang daw higit pa dyan ang tinamaan. Tama, kasi kung yung pinangalanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos nung sa State of the Nation, 15 kumpanya lang yun Correct. Di ba? So ilang kayang libo ang mga empleyado nung 15 yun. O tapos maliban doon, meron pang ibang mga kumpanya na may sabit man o wala.
Sabi ko nga kanina, pati yung mga kumpanya na legitimate at wala namang kinalaman sa mga kaso, ngayon medyo laylo. Kasi kunyari may kontrata sila sa DPWH. Siyempre dahil si Secretary Vince at saka yung mga kawani ng DPWH na medyo konting ingat. Sandali, tigil muna. Para, or at least slow down. Apektado lahat yan. Kaya ilang daang libo talaga yan. At dahil na nga dito, ginagawa na lahat ng tulong, no? Ayon nga rin doon sa tulong na idarating, ibinababa ang presyo. No? At may target price sila para sa mga Noche Buena. Sa hindi ko alam kung paano milagro pagdidikitin ito. Ayon na rin po sa mga nasasagap nating balita, itong 500 pamilya package na regalo, marami pong maapektuhan dito. Napakadami po. At sana naman po, no, ako'y nananawagan sa aming local government unit, no? Sa aming local government unit dito sa Parañaque. Kasi alam nyo, Parañaque, pag namimigay ng pamasko yan, walang pinipili, talagang bongga. Bongga. Kung galante ang mga tiga Parañaque, ano? At pati ang mga manggagawa dito ay masigla. Kung gagawin mong 500 pesos ang regalo na yan, ako, nakakalungkot yan. Mayor, wag yung pakinggan yun, Mayor. Bakit? Magkano ba dati? Hindi, yung dati kasi malalaking containers regalo. Oo, talagang branded. Makikita mo naman talaga yung budgeted. Di ba, pinalulutan nga nila na 500. Wag naman. Kasi dito sa Parañaque, Sir Barbie, ang manggagawa dito, pagka nakakuha ng Noche Buena package sa City Hall, abot hanggang New Year. Ganong kalaki. Sapat na sapat hanggang New Year. Kaya naman Kaya siguro parawagan talaga dyan na Alan, sabi mo nga, maging malikhain na lang yung mga local governments. Ito, sa lungsod ng Maynila, ganun din, talagang nagiging masinop, nagtitipid talaga dahil kulang-kulang yung pondo. Ang ginawa naman ng aming buting mayor, nag-cut down doon sa pagdidekorasyon. Correct. Yung palamuti ng ating lungsod. Yung parol pa lang yan, wala pa ibang dekorasyon at ibang gastusin. Nakatipid na ng 14 na milyones. Wow. Hindi na biro yun. Maganda na yun. So, ibig sabihin siguro, kung ano man natipid doon sa dekorasyon, kung meron man pondo pa doon, ipapasa na lang doon sa ating mga mamamayan para mapagsaluhan sa pagdarating ng Noche Buena. Iba-ibang diskarte. Iba-ibang diskarte. Pero sana ngayon yun nga, isa lang alang-alang po na natin, dahil nga sabi ko sa inyo, hindi lang naman yung bansa, hindi lang yung kaban ng bayan na apektado dito sa harap natin mga suliranin. Mismo ang mga mamamayan ang apektado in one way or the other, some directly, some indirectly. Yun nga, sabi natin, yung workers, mga construction worker, mga arkitekto, mga foreman, di ba? Yun yung mga nandun na sa mga workforce na mga contractors na in question ngayon, marami or ilan, di ba? Talagang apektado sila, kaya medyo ang konsuelo na lang natin dyan, mag-focus doon sa diwa ng Kapaskuhan. Yan, talaga. May pag-iigpit ng sinturon, may pagtitiis, yung mga bata, turuan natin na talagang siguro regalo ngayon, hindi na masyadong garbo, kung meron man, di ba? Yung kotikat, kahit tayo pare, kailangan yung expectation natin i-manage din. Yung dating mga nagbibigay sa atin ng mga magagandang corporate giveaways. Alam mo yung mga kumpanya, lagi nagre-regalo yan Totoo naman yan Sa iba't ibang mga hanay. Kasama na rin ang media. Tayo mga media nakakatanggap niyan. Huwag na muna nating asahan. Dahil yung mga kumpanya na talagang in distress din. Hirap din talaga sila. Kaya huwag niyo naman sabihin, Mr. Alan, nakalimutan mo na yata ako. Dati may palitsun-litsun ka pa. Wala. Teka, babanggitin ko lang on air si Jonet Abad. Dahil lechon ng pinag-uusapan. Pamangkin mo.
Si Japs. Oo. Si Japs, isa napakagiting na barangay namin dito yan. Chairman on Peace and Order sa Parañaque, napakasipag na. Sa Barangay BF. Alam mo, ang Barangay BF, ang pinakamalaking barangay sa Metro Manila. No? I know. At isang Jonet Abad ang umuupo sa himpilan ng Peace and Order. Nakaagulat, no? Siguro dahil malakas magdasal to si Jonet, bumaba ang criminality rate sa Barangay BF. At talaga? Oo, bumaba. Kaya talagang nagpapasalamat tayo dahil marunong magdasal tong tao na ito. Dahil naibaba niya yung crime rate. At dahil nga po darating lechon ang pinag-uusapan. So wala munang lechon na Mr. Abad. Namasyal ka ba doon, ha? Nakapunta ka ba doon sa trillion peso Nako, march? hindi ako nakatawid ng traffic. Talaga sa totoo lang. Ang daming rerouting. Dahil papunta pa lang ako, i-check mo na yung apps ng Waze, makikita mo 2 oras agad parating doon. So ang rerouting napakalupit, no? Napakalupit ng rerouting. Bagamat okay lang. Alam mo, yun ang sinasabi lang natin na maganda makialam tayo. Kung hindi man tayo physical na makapunta doon, okay yun. Basta ang ating po kailangan maipayag natin yung ating pag-condemn, yung ating pagkondena sa mga pangyayaring yan. Kung hindi kayo makapunta kahit basta yung kahit sa social media, dito sa may trabaho. Sama ng loob nyo. Huwag yung sabi nga nung isang pastor na napakinggan ko nung isang linggo, ang kalaban daw ng kabutihan, hindi kasamaan. Ang kalaban ng kabutihan, yung walang pakialam. Yan. Apathy. Indifference. Hindi, kailangan makialam tayo. At sa puntong ito, bago tayo makialam, mag-break muna tayo para tuloy-tuloy tayo. Para tuloy-tuloy ang papakialam natin. Pakialaman natin ito. Pakialaman natin lahat yan. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis dyan ang tumpak na oras. 5 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan nag-uugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver.
Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Okay. Nagbabalik po tayo sa ating programa May Trabaho ngayong linggo ng hapon. Magkagabi na. Dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shoutout kay Joe Tonas, nakikinig sa atin. Magandang hapon sa iyo. At sa ating mga kababayan dyan sa Maynila. At yung mga pauwi, nagpauwi na raw sila. Galing doon sa EDSA, nakikinig sa radyo. Mga mabuhay po kayo. At Alan, di ba? Yun ang panawagan natin eh. Kailangan makialam. Kailangan makialam. Kailangan tayong makialam, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Pagka hindi kayo nakialam, Walking Dead. Walking Dead. Tawag sa inyo. Zombie. Hindi pwedeng pameron-meron lang. Oh, diba, naghihintay na lang. Yan. Anyway, Sir Barb, ayaan yung pakialamang umuna tong distrito ng Parañaque. No? Meron ditong Butika on Wheels. No? Ito yung malaking tulong para sa ating mga senior citizen. Itong Butika on Wheels, hati dito ni Congressman Brian Yamsuan. Isang buwan na libreng gamot, kaso nga lang itong buwan ng December, hindi siya makakaikot. Pero meron siya mga stationary station. Isa po dyan is... Bakit hindi makakaikot? Dahil kino-compress nila lahat ang pangangailangan. No? So, pero meron silang satellite offices na nandoon ng mga butika. Sabi mo, ikot na rin siya. Ikot na rin siya. Kailangan yung gamot eh. Kailangan yun. At alam mo, minsan siya pa nagdadrive ng kanyang Butika on Wheels. No? Yan si Kong. Wala namang holiday ang sakit. Kaya kailangan pa rin yung mga gamot mo. Tumpak yan, no? Bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang yung ating mga kapatid sa Intramuros Administration sa pamumuno ni Attorney Joan Padilla sa isang matagumpay na pagdiriwang ng Kapaskuhan nung Biyernes ng gabi dyan sa Fort Santiago. At sa Intramuros, napakaraming mga pagbabago at napakaraming maganda mga pangitain dyan na pwede natin pasyalan. Kaya yun, sabi nga natin, mahirap ang buhay ngayong Pasko, ngayong Christmas season. Mamasyal na lang muna kayo at marami kayong pupuntahan. Diyan sa Intramuros, diyan sa Luneta, sa National Parks Development, kay Cecil Lorenzana Romero. At siyempre sa lungsod ng Maynila, yung Cartilla ng Katipunan, yung Arroceros Forest Park. At yun sa likod ng post office, pare, baka hindi mo pa napapasyalan yan, Esplanade. From end to end, from Arroceros hanggang Santiago. Yun, walang bayad, boss. Wala. Pwede niyang pasyalan yun. Bukas ng gabi. Alam nyo, tsempuan nyo yung magkakaroon ng mga libreng sakay ng LRT. Yeah. Para kahit sakay mong galing, sakay kayo tapos baba kayo doon sa may Loton, sa Liwasang Bonifacio. Ay, mamasyal na kayo doon. Luneta, Intramuros, Mehan Garden, Cartilla ng Katipunan, Arroceros, at saka yung Esplanade, yung Jones Bridge. Pag medyo may konti kayo natipid na budget, tumawid na kayo sa Binondo. Maraming kainan na masarap doon. Dami rin papasyalan doon. Bukas ng gabi, nasa Esplanade ako. Bukas ng gabi. Gabi. Diyan ako, sana magkita-kita tayo ng mga kababayan natin dyan sa Maynila at sa Intramuros, sa Sabado rin po ng gabi. Nandiyan po tayo habang papasok na ang Pasko. Tayo may mga dalang bisitang kamag-anak mula sa probinsya upang makita ang mga
Instagrammable ng may... pasyal kayo doon. At pag nandun na kayo sa loob ng walls ng Intramuros, pumasyal na kayo doon sa may bandang likod ng katedral. Merong masarap na kainan doon at saka cafe. Ang pangalan niya, Knights Cafe and Resto. Yun naman. Right, ha? Pasyal kayo doon. Pwede kayo kumain, pwede kayo magkape, pwede kayo standby. Banggitin niyo yung pangalan ni Alam Visitasyon. Yeah. Meron kayong 10% na dagdag sa bill nyo. At meron, kakantahan ko pa kayo. Ay, talking about awit. Pare ganun kasi pag kaibigan kita, kailangan tulungan mo akong kumita. Kaya dagdag sa bill mo. Aawitan ko kayo habang kumakain kayo sa restaurant na yan. No, lalong-lalo na. Palalaanan natin mga kababayan natin habang nagpapaalam tayo at kailangan na tayong balis dito. Yan, aalis na tayo. Huwag niyo kakalimutan ang Butika on Wheels ni Brian Yamsuan ay matatagpuan sa Barangay BF itong December na ito at tuloy-tuloy ang pag-ikot nito. Sabi nga ni Sir Barbie, mahigit, essential yan, gamot na yan. At Brian, huwag mo itigil. Kailangan yan, lalo na ngayong Pasko. Yan, maraming nagkakaroon ng sipon ng Pasko. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik, nanood, nakinig at sumubaybay sa atin na manggagawang Pilipino. Kami po ay kasama ninyo kaantabay, nagdadasal para sa inang bayan. Back to you, Barbie. Ang panawagan natin sa lahat ng mga dinadaan ng ating bansa makialam po tayo. This is the only country we have. Huwag po tayo pa-standby at pa-usisero lamang. Makialam tayo. Tayo maging aktibo na kalahok sa mga paglalabas ng mga pangyayari at sa ating binubuong kasaysayan ng bansang Pilipinas. Manggagawang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayanan. Pag-ibayuhin mo, pag-usayan mo. Pero kung kakalimutan, magdarasal ka. Nandiyan ang lakas talaga. Sa ngalan ni Gladys Mabini at maraming salamat kay Alan Visitasyon. Hanggang sa muli, magsama-sama tayo ulit dito sa programang May Trabaho tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6, dito po sa DZRH. Ingat po kayo and God bless you. Bye-bye!